Ito ang uniforme ko sa third high. Nakabalik ako ng 4 na taon. Buo pa ang alaala ko. Kaya ko na kayang baguhin ang kapalaran natin. Jiang Yu, sa buhay na ito, malalasap mo ang pagkakanulo at mamamatay kang kahabag-habag. May kotse sa gate ng barangay. Mukhang mamahalin. Tingnan natin. Naalala ko na. Dumating ang tatay ko para sunduin ako ngayon. Hindi. Hindi pa ako handang harapin sila. Si Jiang Yu ay may mga bitag na nakahanda para mapigtilan ang mga plano niya. Kailangan kong magpanggap na baliw. Ang dumi-dumi ng lugar na ito. Assistant Jiang, dito tumira si Xiaowan. Opo, Chairman Jiang. Pagkatapos niyang mawala, dito siya naipagbili. Namatay ang kanyang mga ampon na magulang nung siya ay 13 anyos. Mag-isa na lang siyang nanirahan dito pagkatapos noon. Nabigo ako kay Xiaowan bilang isang ama. Kung hindi dahil sa mga pagkakamali ko, hindi sana siya nagdusa ng ganito. Nasaan na ngayon si Xiaowan? Nasa loob, Chairman Jiang. Tignan natin. Xiaowan? Ano ba? Handang mamatay, salbahe. Xiaowan, ako ang iyong ama. Bata ka! Ang kapal ng mukha mong tawagin ako sa pangalan. Nagkukunwaring ama ko? Ako ay isinilang ng langit at lupa. Paano ako magkakaroon ng ama? Hindi mo ako maloloko. Mamatay ka! Miss Xiaowan. Miss Xiaowan. Tigilan mo na yan, Xiaowan. Kasalanan ko kasi hindi kita naagapan ng mas maaga. Ako ang may kasalanan sa lahat ng ito. Sinasumpa ko sa'yo, Xiaowan. Gagastusin ko ang bawat sentimo na meron ako para mapagamot ka ng maayos. Magsisimula na ang palabas. Boses, yan ni Xiaowan. Pero hindi gumagalaw ang kanyang mga labi. Naririnig ko ba ang kanyang mga iniisip? Nung araw na dumating ang aking ama, si Jiang Yu ang nagpadala ng isang hampas lupa para ipitin ako. Pero handa ako ngayon. Tinitiyak ko yan. Paano niya nakilala si Jiang Yu? Sinasabing ipinipitin siya. Delusyon na ba ito? Xiaowan, umuwi na tayo. Jiang Wan, nandito ako para kunin ka. Xiaowan, dumating ako para pakasalan ka. May gangster nga pala dito. Hindi nagsisinungaling si Xiaowan. Gago ka! Gusto mo ng bugbog? Jiang Wan, anong ginagawa mo? Noong nakaraang linggo, tayo ay magkayakap sa kama. Hindi ka ba sumumpang ako lang ang pakakasalan mo? Ang kapal ng mukha mong siraan ng anak ko. Assistant Jiang, Po, asikasuhin mo ito. Hayop ka! Sino yan? Ang lakas! Loko ka. Ano yung ingay? Tumatahol lang ang aso. Ikaw, Tumatahol ang aso. Aso lang yun. si Jiang Yu, hindi man lang nabanggit na baliw si Jiang Wan. Para makapasok sa pamilya Jiang, pinagtiyagaan ko. Jiang Wan, tingnan mo kung gaano kakabaliw. Ako lang ang magtitiis sa'yo. Magtitiis sa akin? Parang nagtitiis ka lang sa pera namin. Uulan! Uulan! Ikaw, Ang baho. Kadiri. walang magpapakasal sa isang baliw. Xiaowan, ikaw ba ay nagkukunwari? Ang pagiging baliw ang tanging takas ko. Sa nakaraang buhay ko, ako ay inosente. Pinagdudahan nila ang aking pagkababae. Tinawag akong rebelde at naniwala sa mga kasinungalingan ni Jiang Yu. Hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili ko. Imposible. Xiaowan, Nanay, si Xiaowan ba yon ang nagsalita? Bakit hindi gumagalaw ang labi niya? Naririnig mo rin ba ang iniisip ni Xiaowan? Oo, mahal. Anong nangyayari? Hindi ko rin alam.
Huwag muna natin ito pag-usapan, mahal. Ang kasalukuyang kalagayan ng isip ni Xiaowan ay delikado. Kung malaman niya ito, baka matrigger siya. Anak kong mahal, sa wakas, ay nakita na rin kita. Nanay? Sa nakaraang buhay ko, isa kang kilalang jewelry designer na nasangkot sa isang plagiarism scandal, na blacklist ng industriya, hindi ka na nakahanap ng disenteng trabaho. Nang ang pamilya Jiang ay nabaon sa utang, pinatay ng mga loan shark si tatay. Gumuho ang pamilya natin. Xiaowan, sumama ka sa amin pa uwi. Siyempre, naghihintay sa iyo ang mga kapatid mo. Sobrang sabik na silang makita ka. Mula ngayon, magkakasama na tayong pamilya magpakailanman. Ang mahal kong kapatid na si Jiang Yu ay tiyak na naghihintay ng matiyaga. Nagugutom pa rin kaya siya? Sige, umuwi na tayo. Sabik na rin akong makilala ang mga kapatid kong lalaki. At ang kapatid kong babae. Magaling. Bilhan muna natin ng bagong damit para magmukhang bago. Tayo na. Ginoong Gu, narating na natin ang inspection site. Susunod uuwi ako para harapin si Jiang Yu. Xiaowan, dahan-dahan lang. Wag, magmadali. Sana lagi siyang ganito kasaya. Nabigo natin siya ng husto noon. Totoo. Mula ngayon, kailangan nating bawiin ang lahat. Tara na, habulin natin. Nagmamadali ako ngayon. Ang guwapo. Miss, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ginoong Gu, wala na tayong oras. Umalis na tayo. Xiaowan, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, ma. Mabuti naman at ligtas ka. Umuwi na tayo. Umalis ka dyan. Nakaka-interes. Xiaowan, ito na ang bahay natin ngayon. Hindi ako kakain. Tay, naisakto ang dating. Nag-aayuno si Xiaoyu. Kausapin mo ng maayos. Nag-aayuno? Xiaoyu, kumain ka naman. Xiaoyu, huwag kang magmatigas. Kuya, Diko, wala kayong pakialam kung mabuhay ako o mamatay ngayon. Kalokohan. Nanay, tatay, iniwan niyo na ba? Si Xiaoyu? Tara na, Xiaoyu. Pamilya tayo sa loob ng 18 taon. Mas malapit pa tayo kaysa magkapatid sa dugo. Walang mag-iiwan sa'yo. Tama siya, Xiaoyu. Ang tagal nating magkasama, pamilya na talaga tayo noon pa. Ate, pasensya na. Ako ang pumalit sa'yo sa loob ng 6 taon. Siguro galit na galit ka sa'kin, pero nakikiusap ako. Huwag mo sanang kunin ang mga magulang at kapatid ko. Pamilya ko talaga sila. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Nakokonsensya lang si Xiaoyu dahil nakikitira siya sa pamilya natin sa mahabang panahon. Nag-overcompensate lang siya. Ang taong makasarili tulad ni Jiang Yu ay hindi talaga magpapahamak sa sarili. Drama lang naman yan. Ano yung ingay? Ano yan? Parang boses ni Xiaowan to. Pero hindi gumagalaw ang labi niya. Marunong ba ng ventriloquism si Xiaowan? Nag-hallucinate ba ako? Magpanggap ka lang. Tingnan natin kung hanggang saan ang kakayanin ng pagpapanggap mo. Hindi kailanman magpapagutom si Jiang Yu. Itinatago niya ang mga merienda sa ilalim ng sofa buong panahon. Ang mga magulang at kapatid natin ay masyadong nag-aalala para mapansin. Pinaniwalaan talaga nila ang mga kasinungalingan mo. Mga nakatagong merienda. Hindi ko alam kung paano kita pagbabayarin. Siguro dapat na lang akong mamatay. Xiaoyu, huwag kang magpadalos-dalos. Xiaoyu, mapapasakit mo ang puso ng nanay mo. Tama, Xiaoyu. Paano mo naman naisip na isugal ang kalusugan mo ng ganito? Lahat ng meriendang ito. Xiaoyu, hindi ka ba nag-aayuno? Hindi ko naman sinabing titigil ako sa pagkain. Hindi sa salita, pero sa gawa mo. Oo. Tama na ang drama. Xiaoyu, akala ko palagi na may pag-iisip ka. Dapat mong maintindihan kung gaano namin gustong maibalik ang kapatid mo. Hindi ko inakalang magiging ganito ka kasarili. Tatay, hindi yan totoo. Nagkakaila ka pa?
Ipaliwanag mo ito. Ito ba ay... Oo, tumigil ka sa pagsasalita. Xiaowan, halika na. Ipapakita ko sa iyo ang iyong kwarto. Halika na. Jiangwan, ang kapal ng mukha mong nakawinang. Posisyon ko bilang tagapagmana ng pamilya Jiang, hindi kita palalampasin. Xiao Yu, pumunta ka sa iyong kwarto at pag-isipan ang ginawa mo. Papa, Papa? Narinig mo ba yon kanina? Tama na. Pag-usapan natin ito kapag bumaba na ang nanay mo. Kuya, Narinig nating lahat yon. Pangalawang kuya, ikaw. Umupo ka. Upo. Tumigil ka sa paglalakad-lakad diyan. may katuturan ba ito? Wala? Di ba? Mama, Nakapili na ba ng kwarto si Xiaowan? Nasiyahan ba siya? Oo, sabi niya. Hindi pa siya nakapagtira sa ganoon kagandang kwarto dati. Sa mahabang panahon, ganap kaming nabigo sa kanya. Mula ngayon, babawi tayo sa kanya. Huli na nating nahanap siya. Sa mahabang panahon, nag-iisa siya. Napakaraming hirap ang dinanas. Nagkaroon pa siya ng problema sa pag-iisip. Papa, Mama, wag naman sabihin na. Naririnig niyo rin ang iniisip ni Xiaowan? Imposible. Ito ay, wala naman tayong minanang sakit sa pag-iisip na naririnig ang parehong guni-guni. Tumahimik ka. Hindi ba pwedeng mag-isip ng positibo? Tatay, ano ba talaga ang nangyayari? Pinag-usapan na ito ng nanay mo at ako. Parang hindi ito maipapaliwanag ng siyensya. Maaring may espesyal na kakayahan ng pamilya natin. Ang mga ninuno natin ay mayroong mga pambihirang individual. Talaga? Ang bagay na ito ay dapat manatili sa loob ng pamilya. Walang sinumang iba ang dapat malaman ito. Naiintindihan ko. Ang kalagayan ng isip ni Xiaowan ay hindi pa ring matatag. Ano man ang marinig natin sa kanyang iniisip, kailangan nating tiisin. Lubusan nating nabigo siya. Kailangan nating bumawi sa kanya. Tinipon ko kayong lahat ngayon upang maayos na ipakilala si Xiaowan sa pamilya. Xiaowan, ito ang panganay mong kapatid na si Ethan Jiang, ang CEO ng Jiang Corporation. kumusta, kuya? Xiaowan, kung may kailangan ka man, sabihin mo lang ng diretso sa akin. Bibilhin ko iyon para sa iyo. Huwag mong isipin ang halaga. Gastusan mo lang kung ano ang kailangan. Ang kuya ko, ang pinakahinahangaang bilyonaryong binata sa lungsod na iniidolo ng lahat. Ngunit hindi nagtagal, nabaon sa utang ang pamilyang Jiang. Kailangan naming tumakas sa mga nagpautang. Ikaw. Xiaowan, kung may gusto ka man, sabihin mo lang sa akin. Kukunin ko agad iyon. Kuya, masama ba ang pakiramdam mo? Maputla ang mukha mo. Ayos ka lang ba? Kulang lang sa tulog. Lumalala lang ang dati ng problema. Wala iyon. Ito ang pangalawang kapatid mo, isang propesor sa universidad. Kumusta, Xiaowan? Kumusta, kuya? Ang kwento ng pangalawang kuya ko ay isang napakatalinong scholar. Hanggang sa mga akusasyon ng pang-aabuso ang nagpabagsak sa kanyang karera. Hindi na siya naka-recover. Xiaowan, kung may mga tanong ka sa pag-aaral, huwag kang mahiyang magtanong sa akin. Ang komposura ni Second Brother ay kahanga-hanga. Second Brother. Ito ang iyong third brother, si Jiang Yunche. Wanwan, kumusta? Ako ang iyong third brother. Isang profesional na gamer lang. third brother, ang humble mo naman. Kilala ka bilang ang hari ng esports. Ang mga babaeng fans mo ay pila mula Haiyun City hanggang France. Ang galing ni third brother. Ay, sobra na yan. Si third brother ay madaling maniwala. Naniniwala sa sinasabi ng lahat. Sa huli, napunit ang kanyang mga litid at natapos ang kanyang career sa esports. Kay lungkot. Hindi pa natin naipakilala si Xiao Yu. Ito ang iyong ate, si Jiang Yu. Kumusta, Jiang Yu? Ako ang iyong ate? Si Jiangwan. Jiang Yu, Magkita na naman tayo. Hindi magtatagal. Makikipag-collaborate ka sa iba upang wasakin ang pamilyang Jiang. Kumuha ng mga utang sa pangalan ni Dad at sirain siya. Ang pagnanakaw ng akda na sinumbong sa akin ni Nanay ay gawa mo lahat para ipako sa akin. Ang plano para isisi sa akin ang lahat at patibayin ang reputasyon kong malas. Ang pandaraya sa pag-aaral ni Second Brother, isa pang setup mo. Nagsabuatan ka sa estudyante niya si Tao Tao para bitagin siya. Paano niya nalaman si Tao Tao? Hindi ko sinabi kanino man. Si Third Brother ang tanga, nabulag ng matatamis na salita ni Su Xuanye. Bumili siya ng peking alahas na nagpahina sa pananalapi ng Jiang Group.
Naninigas ang binti ko. Ang sakit. Ang hindi niya alam, nagsabwatan sina Su Xuanyi at Jiang Yu para ibigay ang huling dagok kay Jiang. Jiangwan, anong ginagawa mo? Ang sakit. Pasensya. Ang tagal ko nang nagtatrabaho sa bukid, kaya sobrang lakas ng mga kamay ko. Ikaw? Xiaowan, Kami, nagkasala ako sa iyo, anak. Tama na. Ang pagtitipong ito ng pamilya dapat nang tapusin. Tara, kumain na tayong lahat. Hindi ko alam kung ano ang gusto mo. Kaya niluto ko ang lahat. hindi na kailangan nanay. Kahit ano, kakainin ko. Tatay, gusto kong humingi ng tapat na paumanhin kay Ate Jiangwan ng maayos. Tumutanda na ang ating Xiao Yu. Kung hindi ko alam na susunod na, ipapako mo sa akin ang pagnanakaw ng alahas ni nanay, baka nga, maniwala ako sa pagganap mo. Mukhang malubha ang kalagayan ni Wanwan. Sana, hindi ito minana. May mental issues ba talaga si Xiaowan? Unang beses pa lang niya tayo nakikilala, paano niya nalaman ang napakaraming bagay? Maaaring medyo spoiled si Xiao Yu, pero ang pagbibintang ng krimen sa iba ay wala naman sa ugali niya. Ako ay kumilos ng padalos-dalos ngayon. Pero ate, kung ikaw ay nagkamali, aminin mo ito ng buong tapang. Nene, ano ang ipinahihiwatig mo? Magsalita ka. Saan mo itinago ang paboritong kuwintas ni Mama na pinakamamahal niya? Binanggit talaga ni Xiaoyu ang kuwintas. Ano ang nangyayari dito? Posible kayang si Wanwan ay may kakayahang manghula sa hinaharap? Ang kanyang mga hula ay patuloy na nagkakatotoo. Kakakauwi ko lang. Hindi ko nga alam kung aling kuwintas ang pinakagusto ni Mama. Paano ko ito nakawin? Ang hindi pagkaalam ay hindi humadlang sa iyo sa pagnanakaw. Aminin mo ate, dahil ito ay unang pagkakasala mo. Baka maging mapagbigay sina Mama at Papa. Uulitin ko, hindi ko ito ninakaw. Ang nakikita ang pinaniniwalaan. Dahil ayaw mong aminin, kailangan kong maghalughog sa iyong kwarto para malaman ang katotohanan para sa lahat. Sige, magpatuloy ka. Papa, Mama, mga kapatid, tayo ay sama-samang pumunta. Xiaoyu, tama na ang kalokohan na ito. Ma'am, hindi ako gumagawa ng gulo. Nakita ko ng aking sariling mga mata ang ate na kinuha ang iyong kuwintas at pumasok sa kanyang kwarto. Ang katotohanan ang magsasalita para sa sarili nito. Pero Xiaoyu, kung ikaw ay nagbibintang sa akin, ano ang kaparusahan mo? Ikaw ang kumuha niyan. Kung hindi ikaw ang kumuha, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng aking ari-arian. Hindi na kailangan yan. Bigyan mo lang ako ng isang kahilingan. Anong kahilingan? Sampal. Jiangwan, Alam mo ba, gusto ko ang tunog ng sampal. Jiang Yu, gagawin mo ang munting kahilingang ito, di ba? syempre. Pero kung ikaw ang magnanakaw, ako naman ang mananampal sa iyo. Deal. Tatay, nanay, kuya, umakyat na tayo. Tingnan natin. Sige, umalis na kayo. Mag-aaway na naman sila. Anong problema ate? Wala ka ng oras. Natatakot ka na ba? Hindi naman. Gusto ko lang i-confirm. Kung ikaw ang mali, ako ang mananampal sa'yo. Tama ba? Syempre. Pero kapag may nahanap akong ebidensya, ikaw ang masasampal. Sige, walang problema. Mauna ka. Ang kuwintas ni nanay ay nasa kahon ng alahas. Jiangwan, tingnan natin kung paano mo ito ipapaliwanag. Ate, binabalaan kita huli na ang lahat para umatras ka. Teka. Paano nangyaring wala ito rito? Hindi ito pwedeng mangyari. Dapat may isa pang kahon. Nasaan yung isang kahon? Tama na ang kalokohang ito. Tay, hindi ko ginawa yon. Siguro ninakaw niya yon. Ninakaw nga niya yon. Nakita ko ng sarili kong mata. Kailangan mong ibalik mo na lang ang kuwintas. Xiao Yu, sobra na ang pagpapalaki namin sa'yo. Ang lakas ng loob mong siraan ng kapatid mo. Tay, hindi ako nagsisinungaling. Kung hindi, bakit siya maglalagay ng walang lamang kahon dito? Panlilin lang itong lahat. Talagang may isa pang kahon na nakakubli kung saan. Ako lang naman. Hindi pa nakakita ng ganito kagandang kahon dati. Hindi ko kayang gamitin. At saka, wala naman talagang kuwintas sa loob. Xiaowan, marami akong alahas. Pwede kang pumili ng kahit anong gusto mo. Ibibigay ko ang kahit anong gusto mo.
Salamat, nanay. Nabigo kami sa'yo nitong mga nakaraang taon. Pinagdaanan mo. Ang hirap na ganyan. Xiaoyu, dahil wala namang kwintas dito, hindi ba dapat tuparin mo na ang usapan natin? Nagkamali ako sa'yo. Pasensya na, okay? Ayaw ko nang paumanhin. Gusto ko ng isang sampal. Ito, kalimutan na natin to. Si Tay naman sinampal na ako ni Tay kanina. Yung usapan natin, hindi na yan bale. Nanay, Tay, pakiusapan niyo siya. Pakiusap, pahintuin niyo siya. Xiaowan, pamilya tayo. Kalimutan mo na. Xiaowan, kapatid mo si Xiaoyu, hindi ka ba pwedeng magbigay sa kanya? Xiaowan, bakit mo ginawa to? Ate, napagkasunduan naman nating lahat na dapat kang makinig. Xiaowan, maliliit na bagay lang yan. Kalimutan na natin ang nakaraan. Makinig ka. Tapos na ang lahat. Maging mapagbigay ka. Pamilya tayo. Tama na. Mas pinapaboran pa rin siya ni nanay at tatay. Pero ngayon, hindi na ako aatras. Jiangwan, ang lakas ng loob mong sampalin ako. Sisigawan mo na naman ba ako dahil kay Jiang Yu? Bahay ba ito ni Jiang Yu o bahay ko? Dapat lang sa'yo. Dapat lang. Tatay, nanay, Xiaoyu, pinahahalagahan ng pamilya nating Jiang ang pangako. Ang napagkasunduan natin dapat tuparin dahil yan sa ginawa mo. Xiaowan, pantay ang pagtrato ko sa inyong magkakapatid. Walang pinapaboran dito. Eksakto. Xiaowan, bahay mo ito. Ang mga magulang mo hindi hahayaang may umapi sa'yo. Ano? Anong nangyayari? Xiaowan, ito ang premium credit card ni tatay. Gastusin mo ng malaya. Huwag kang mag-atubili. ilang buwan akong nagmakaawa kay tatay para makuha ang card na ito. Walang spending limit ang card na ito, basta't hindi pa nababangkarote ang Jiang Corp. Kayang-kayang bilhin ang kahit ano. Naalala ko ang card na ito. Dapat ay mapunta kay Jiang Yu. Juan, kunin mo ito! Kunin mo! Salamat pa. At ito, mga ticket para sa jewelry exhibition. Heto, kunin mo. Sumama ka sa akin bukas. Pumili ka ng kahit anong gusto mo. Malayang pumili. Bibilhin ko iyon para sa iyo. Salamat, ma. Juan, ililipat ko sa iyo ang 20% ng aking assets. Salamat, Kuya Urchin. Nakahanap ang lab ng isang minor planet. Pangalanan namin iyon sa iyo. Salamat. Pangalawang kuya. Juan, mula ngayon, laro tayo kahit kailan. Ang laro lang ang alam kong gawin. Huwag mo akong sisihin. Juan, maligayang pag-uwi. Maligayang pagbabalik. Ma, pa, mga kuya ko. Sa buhay na ito, iingatan ko kayong lahat. Ma! Tingnan mo kung nandoon ang kwintas. Sige. Sa totoo lang, kayong mga bata. Nandito lang pala ito simulat sa pool. Mukhang wala naman talagang kapangyarihang manghula si Juan. Ano na namang kakatuwang iniisip mo, bata? Kuya, ngayong araw, ilang beses nang nahulaan ni Juan ang mangyayari, bago pa man talagang maganap ang mga iyon. Dahil naririnig naman ng buong pamilya natin ang isa't isa, hindi naman siguro kakaiba kung may dagdag na kapangyarihan siyang manghula, di ba? Nag-iisip ka na naman ng labis. Mukhang ang pagkabaliw ni Juan ang dahilan kung bakit nangyari lang nang nagkataon ang mga hula niya. Wala siyang totoong superpower. Kung totoong may supernatural na kapangyarihan si Xiaowan at totoo ang mga hula niya, dapat tayong maghanda. Laban saan? Pangalawang kuya, di ba't kakakumpirma lang natin na wala namang espesyal na kapangyarihan si Juan? Maaaring ang mga sinasabi niya ay gawa-gawa lang ng isip niya, mga delusyon mula sa imahinasyon niya. Paano natin mapagkakatiwalaan ang ganoong kalokohan? Pangalawang kuya. Buti na lang at nakapaghanda ako ng maaga. Kung maaring mabago ang mga pagtatangka sa akin, maari ring mabago ang resulta. Jiang Yu, Su Xuanyi, pag-uusapan natin ito sa tamang panahon. Xiaowan, gising ka pa ba? Huwag mong kalimutan bukas ng umaga. Pupunta tayo sa jewelry exhibition. Magpahinga ka ng maaga mamayang gabi. Ang jewelry exhibition. Alam mo ba kung sino ako?
Umalis kayo sa harap ko. Lahat kayo. Ano ang ginagawa ninyo? Wala kang suot na alahas. Walang anumang accessories. Tinatawag ninyo ang sarili ninyo mga jewelry designer. Mga magnanakaw sila. Malinaw. Lumabas kayo ngayon din. O tatawagan namin ng pulis. Naalala ko lang. Xiaovan, Magandang umaga. Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Medyo. Hindi pa ako sanay sa bagong kama. Ang pagod. Nagpuyat ako buong gabi para balikan ang mga alaala ng nakaraang buhay ko. Minarkahan ko ang lahat ng mahahalagang pangyayari sa timeline ko. Sa pagkakataong ito, hindi ko na uulitin ang mga pagkakamaling iyon. nanay, Xiaowan, samahan mo ako mamaya sa exhibit ng alahas. Ngayong araw, kung may magustuhan ka, sabihin mo lang sa akin. nanay, bakit wala kang suot na alahas? Nagsasawa na ako sa pagsusuot ng mga lumang piraso. Sabi ng tatay mo, siya ang sasagot sa gastos ngayon. Bibili na lang ako ng bago at isusuot tipid sa oras. Nanay, Kung gayon, dapat marami kang bilhin. Huwag kang mag-atubili dahil kay tatay. Siyempre, Xiaowan, huwag kang mahiya sa tatay mo. Kahit anong gusto mo, sabihin mo lang sa akin. Wala man lang isang pirasong alahas sa'yo. At tawag mo sa sarili mo ay designer. Kailangan kong maghanap ng paraan para ayusin ito. Nanay, sa tingin ko dapat ka ring magsuot ng alahas. Sa TV, ang mga socialite ay laging puno ng hiyas. Hindi. Pupunta ako sa eksibisyong ito bahagyang para makilala ang nangungunang jewelry designer ng Amerika na si Lisa. Siya ayaw na makakita ng kapwa designer na nakasuot ng alahas sa mga pagpupulong. Pero kung wala tayong suot, baka tayo paalisin. Siguro, ako na lang ang magsuot? Xiaowan, huwag kang magsuot ng alahas. Xiaowan, huwag kang mag-alahas. Ipakikilala kita kay Lisa mamaya. Ginang Jiang, Binibining Jiang, mabuhay kayo. Tuloy po kayo. Xiaowan, tara na. Shu, ang galing mo. Dinala mo kami sa magarang lugar na to. Hindi gawa ng pamilya namin to. Ang mga Jiang ang may-ari. Ang tatay ko lang ang nagmamanage. Shu, di ko alam na may koneksyon ka palang ganito. Para makakonekta sa mga Jiang. Malakas ang impluensya ng mga Jiang. Malapit sa pinakamayamang pamilyang Go. Madalas silang magtulungan. Ang pagkonekta sa mga Jiang ay parang pagkonekta na rin sa mga Go. Shu, kapag umasenso ka na, huwag mo kaming kalimutan. Shu, noong tinanggihan ka ni Jiang Wan, di niya alam ang sinayang niya. Kung alam lang niya ang estado mo, magsisiyan. Mapagkunwari talaga yung Jiang Wan na yan. Araw-araw, nagmamataas. Sino ba ang niloloko niya? Ano naman kung siya ang top sa klase? At maganda, sisiguraduhin kong matututo siya ngayon. Sa mundong ito, ang pera lang ang tunay na kapangyarihan. Sabi ng tatay ko, pupunta sina Mrs. Jiang at MS Jiang. Maaga siyang umalis, kaya ako ang mag-aasikaso sa kanila. Kuya Shu, nakilala mo na ba sina Miss Jiang at ang nanay niya? Ang pamilya Jiang, hindi sila mahilig magpa-estilo. Pero narinig kong si Mrs. Jiang ay isang jewelry designer. Siguro naman, mga mamahalin ang suot niya ngayong gabi. Kaya maganda talaga si Miss Jiang tulad ng sabi-sabi. Kuya Shu, Jiang Wan, ang kapal ng mukha mong pumunta rito. Wala naman tayong kinalaman sa isa't isa. Bakit hindi ako pupunta rito? Ilang beses mo na ba akong inilagay sa alanganin sa eskwela? Alam mo naman ang ginawa mo? Yung panliligaw mo sa akin? At pagtanggi ko? Panliligaw. Hindi. Pagtanggi? Hindi naman. Ikaw ang nagpapaasa. eksakto. Jiang Wan, walang hiya ka. Kung hindi nabihag ni Kuya Shu ang puso mo, magkakaganoon ba siya? Maliwanag at paulit-ulit kitang tinanggihan. Hindi yan pagmamahal. Panliligalig yan. Bilang isang kilalang young master Shu, bakit ko haharisen ng isang babaeng walang-wala tulad mo? Eksakto. Hindi mo ba nakikita kung anong klaseng basura ka? Ganoon din sa'yo. Tingnan ninyo ng mabuti ang sarili ninyo. Ikaw, Ito siguro ang nanay mo. Hindi nakakagulat, kasing gasgasan niya ang hitsura mo, ni hindi man lang nakasuot ng desenteng alahas. Sa isang exhibition ng alahas, bakit ka pa nga ba nandito? ikaw. Jiang Wan, ang lakas ng loob mong hawakan ako. Alam mo ba kung sino ako? Gusto kong malaman. Sino ka nga ba talaga? Ito ang exhibition hall ng tatay ko. Ito ang teritoryo ng pamilya Shu. Ito ay malinaw na subsidiary property ng Jiang Corporation.
Paano mo nagawang angkinin ito? Sino ka? Isang probinsyano. Hindi karapat-dapat na makilala ang mga Jiang. Ako ang chairwoman ng Jiang Corporation mismo. Katawa-tawa, ang isang tulad mong probinsyano. Ang lakas ng loob mong magpanggap bilang Madam Jiang. Umalis ka, hindi namin tinatanggap ang mga probinsyano dito. Hindi alintana kung sino ako. Mayroon akong valid na mga tiket, hindi mo ako mapagkakaitang pumasok. Sino ang nakakaalam kung saan mo nakuha? Ang mga tiket na yon, bukod pa riyan. Invalid na ang mga yon ngayon. Halo? Tatay. Hindi ko pa nakikilala, sina Madam Jiang at MS Jiang. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong maayos ang kanilang pagtanggap. Maupo ka. Yi Chen, pumunta ako rito para pag-usapan ng isang deal sa alahas sa iyo. Kuya, maraming dekalidad na hiyas ang dinala ni Ate Xuanyi para ipagbilis sa pamilya Jiang. Eksakto. Kuya, malaking transaksyon ito. Si Ate Xuanyi ang unang lumapit sa atin. Xuanyi, dinala mo ba ang mga sample ng alahas? Tingnan ko muna. Kuya, Pasensya na, Yi Chen. Napakabihira ng pirasong ito, kaya isa lang ang dala kong specimen. Napakaganda ng kalidad. ang laki naman yan. Tol, alis na tayo. Anong problema? May problema sina nanay at ate. Kuya, pero yung mga alahas ni Ate Xuanyi. Dapat i-report sa autoridad. Kapag na-inspeksyonan na, pwedeng ibenta agad. Tara na. Tama. Ate Xuanyi, makiramdam ka lang. Xiao Yu, asikasuhin mo ng maayos ang ating bisita. Kuya, Ate Su, ano na ang gagawin natin ngayon? Huwag mo akong tanungin, wala akong alam. Sa lahat ng alahas na ito, tanging itong singsing lang ang tunay. Kapag siniyasat nila ito, baka malaman nila ang totoo. Ate Su, gamitin natin ang Jiang Family Auction House. Sa aking garantiya, ililista nila ito ng walang inspeksyon. Magandang ideya, isasama natin ang iyong pangatlong kapatid. Labis siyang nanguhumaling sa akin. Kaya tiyak na gagastos siya ng malaki para dito. Jiang Wan, sina Ginang Jiang at Binibining Jiang, ay nasa exhibition hall na. Anong lakas ng loob mong magpanggap sa kanila? Ang iyong ama ay tiyak na pinagpala dahil may ganoong tangang anak. Ikaw. Jiang Wan, lumuhad ka sa harap ko ngayon, magukod ng 3 beses. At sumigaw ng 3 beses, isa akong tanggang babae. Saka ko lang pag-iisipan, napalampasin ang iyong ninakaw na mga pahintulot. Deal? Panaginip lang yan. Sige, subukan mo. Mga gwardya. Arestehin sila. Ako'y pakawalan nyo. Alam ba ninyo kung sino ako? Nanginginig ako sa takot. Jiang Wan, matagal ko nang gustong tanggalin yung ngiting yan sa mukha mo. Tama na. Aray, pakawalan niyo ako. Ayos ka lang ba, Ginoong Shu? Bitawan siya. Siya yon. Boses niya yon kanina. Si Gu Shuyuan ng Gu Corporation. Ang gwapo nga niya, gaya ng sabi nila. Hindi gumagalaw ang labi ko. So ibig sabihin, naririnig ko ang iniisip niya? Xu Yuan, pasensya na. Nakakahiya talaga. Tita Jiang, dapat nga maaga akong dumating. Ito naman, siyang anak kong babae Xiaowan. Shuyuan, kumusta po? Ang ganda ng katawan. Ang ganda ng mukha. Ang ganda. Xiaowan. Ikaw pala ang nawawalang anak ng pamilya Jiang. Mukhang mahinhin at tahimik. Akala ko ganito ka. Matapang. Tama na, tapos ka na ba? Sino ka ba? Huwag kang makialam. Hindi mo karapat-dapat malaman ang pangalan ko. Sige, ang tapang mo. Sugurin niyo. Ingat! Xu Yuan! Tulungan kita, ma. Ingat.
Ang gwapo! Janice, kumusta? Janice, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ikaw? Huwag kang mag-alala. Kinangjiang ikaw ang bahala sa kanila. Ginoong Gu, sumusunod lang po kami sa utos. Maawa po kayo sa amin. Ginoong Gu, nagkamali po kami nang pagtangkaan kayong dalawa. Taos puso po kaming humihingi ng paumanhin. Janice, ano ang pasya mo? Pinaputukan na kayong dalawa. Mula ngayon, ang Jiang Corporation at lahat ng subsidiary nito ay hindi na kayo muling mag-empleyo. Ganon din ang Gu Corporation. Oo. Malapit na ang tatay ko. Magbabayad ka rin para dito. Sige, subukan mo. Hihintayin namin. Nanay, Ayos lang ba kayong lahat? nanay, nasaktan ka ba? Salamat kay Shuyuan, ligtas kaming lahat. Pero kanina, siya ang tumanggap ng suntok para kay Wan, gamit ang isang bakal. Dapat nating tingnan ang kanyang sugat. Mrs. Jiang, ayos lang ako. Huwag kang magmatigas. Mabigat na bakal iyon. Dalhin na natin siya sa ospital. Talaga, hindi na kailangan. Sina, Bilisan mo. Sige na, huwag kang mag-alala. Tatay, sa wakas, tingnan mo ang ginawa nila. Binugbog nila ako. Gago ka. Teka, tatay, bakit mo ako sinasaktan? Sinabi ko sa'yo na tratuhin mo ng maayos. Si Mrs. Jiang at si Miss Jiang. Ganito ba ang pag-asikaso mo? Madam, Young Master, Third Young Master, pagkatapos ng ilang dekada ng tapat na paglilingkod sa pamilyang Jiang, pakiusap, kawan ninyo kami. Sila ba, galing sa pamilyang Jiang? Tagapamahala Suang, pagpapatawad sa buhay mo ay ang pinakamalaking awa na maibibigay ng pamilyang Jiang. Mula ngayon ipapatupad ng mga Jiang ang blacklist ban. Kung mabubuhay ka o mamamatay, nakasalalay na lang sa inyong dalawa. Ngayon, dalhin mo na yung gulo na yan at umalis na kayo. Opo, aalis na po kami. Agad-agad. Wala na tayo. Kailangan mong umalis. Ma, titingin kami ni third brother sa ospital. sige, mauna na kayo. Tara na. Si, Oh, di ba? Sabi ko sa'yo okay lang ako. Dinayo mo pa ako dito sa ospital. May utang na loob ako sa'yo ngayon. Paano mo ako pasasalamatan? Ang pasasalamat ko sa'yo. Libre kita ng pagkain. Ayos. Ang gwapo. Pero tanda ko talaga hindi siya nag-asawa sa buong buhay niya. Baka naman, may tinatago siyang kondisyon. Ako. Tara. Sabi, ingat. Mukhang walang tinatagong kondisyon. Anong nangyayari dito? Kuya, third brother, bakit kayo nandito? Van. Ayos ka lang ba? Mr. Gu, paalala ko lang sa'yo kaka. 18 lang ni Xiaowan. Nagnanakaw ka ng bata? Director Jiang, magkasing edad lang tayo. Bukod pa riyan, hindi naman ako mukhang matanda, di ba? Wan, sumama ka sa akin pa uwi. Si Yuan, salamat sa araw na ito. Dumaan ka minsan para sa hapunan. Anong ginagawa mo? Kuya, tapos ka na ba ngayon? Pwede mo na akong bitawan. Wan, hindi ka pinagbabawalan ng kuya mo na mag-date, pero mas matanda siya sa'yo ng 8 taon at sobrang mapanlin lang. Hindi mo siya kayang kontrolin. Kuya, hindi talaga kami nagde-date. Ngayon lang kami nagkita sa unang pagkakataon. Seryoso? Seryoso. Kuya, bakit mo hinihila ng mabilis si Juan? Pagod na ako. Nasaan si nanay? Nasa eksibisyon ng alahas siya. Nakikipag-usap tungkol sa mga hiyas kay Lisa. Yun, Che. Ate Xuanyi, Narinig naming pumunta ka sa ospital. Akala namin ni Xiaoyu may nangyari, kaya nagmadali kaming pumunta rito. Ang bait naman ninyo. Juan, ito, si Xuanyi. Ate Xuanyi, ito ang kapatid kong babae na si Juan. Ikinagagalak kitang makilala. Juan. Kumusta? Ginang Xuanyi? Nag-aral ng pag-appraise ng kayamanan si Ginang Xuanyi. Si Master Liminglan ang naging guro niya, ang kilalang eksperto sa pag-appraise. Ang mahigpit na guro, nagbubunga ng magagaling na estudyante. Sa ganoong pagsasanay, talagang pambihira siguro si Ginang Xuanyi. Huwag ninyong pakinggan ang kalokohan ni Xiaoyu. Swerte lang talaga ako na nakatanggap ng kaunting gabay mula kay Master Lee. Sa totoo lang, interesado rin ako sa pag-appraise ng kayamanan. Baka naman pwedeng magbahagi si Ginang Xuanyi ng ilang pangunahing prinsipyo. Gusto kong matuto. Tama, turuan mo nga si Juan.
Sa pag-appraise ng kayamanan, isinasaalang-alang ang halagang pangkasaysayan, halagang pansining, pagiging pambihira, at kalagayan. Ang 4 na aspetong ito ang pinakamahalaga. Kung talagang interesado ka, pwede kitang turuan. Hindi na kailangan. Ang interes ko ay pang surface lang. Ang pangunahing kaalaman ay sapat na para sa akin. Sushwanyi, hanggang saan ba ang kapal ng mukha mo? Nag-aral sa ilalim ni Liminglan? Isang public lecture lang ang pinuntahan mo. Si Jiang Yu alam ang totoong motibo mo at tinakpan ka para makapangloko ng pondo mula sa pamilya Jiang. Ikaw. Xuanyi, nagmadali tayong umalis kanina. Ang alahas na inihatid mo ay hindi pa napoproseso. Kailangan mo ba ng tulong? Hindi na kailangan. Kuya Yichen, tinulungan na ako ni Xiaoyu. Naalista ito sa Jiang Auction House. Ano? Ipinagbibili na ito sa auction? Malinaw na umaasa kay third brother para sobrahan ang bayad dito. Nakatutok ang mata ko kay Sange, pero kung sabi kang gumastos ng labis, maghintay ka lang at makikita mo. Imbitahan ka nila sa lalong madaling panahon para sumama sa subasta. Wanwan, ano ibig sabihin yan? Tunay ang pagmamahal namin ni Xuanyi Jie. Nangako siya sa akin na kung bibilhin ko ang singsing na pink na brilyante, makakasama ko siya. O sige, Xiao Che, ipinasubasta na. Ang pink na singsing na yun. Kung gusto mo ito, sumama ka sa amin sa subasta. Desisyon ng nagbebenta yan. Kailangan nila ng mabilisang pera. At sa tingin nila mas mataas ang mabibiding sa subasta. Sange, dadal ka diba? Huwag mong kalimutan ang ipinangako mo kay Xuanyi Jie. Kuya, Parang may kakaiba sa sitwasyong ito. Mukhang may balak si Su Xuanyi. Pinaghihinalaan kong ang pamilya Jiang ang target niya. Baka may alam si Xiaowan. Dapat isama natin siya. Sang-ayon ako. Sabay tayong pupunta. Isama natin si Xiaowan. Xiaowan, nakapunta ka na ba sa subasta? Kung hindi pa, tuturuan kita. Dapat ba akong sumama? Kuya, bakit mo siya isasama? Walang alam yan sa pag-a-appraise. Magdudulot yan ng kahihiyan sa pamilya natin. Xiao Yu. Jade. Oo, nagbibiro lang si Jade. Tara na, Ren. Sabay tayong pupunta. Anong ginagawa mo rito? narinig ko kasi na may pink diamond ring na ia-auction. Gusto na gusto ng nanay ko ang kulay pink. Bala kong bidin yon para sa kanya. E di uuwi kang walang dala? Teking singsing ang yan. Kahit papaano, may kasama akong maganda, kaya hindi na sayang ang pagpunta ko. Ryan, nandito ka rin? Mga binibini at ginoo, maligayang pagdating sa auction ngayong araw. Ang event na ito ay susunod sa mga prinsipyo ng pagiging transparent, integridad, pagiging patas, at prioridad sa pinakamataas na bid. Sa ngalan ng lahat, ipinahahayag ko na ang auction na ito ay opisyal ng magbubukas. Unang item, ang pearl pendant ni Queen Mary. Panimulang bid 2 milyon. 3 million. 4 na milyon, 6 na milyon. 10 million. 10 milyon. Jiangwan, paano ka nag-aalok ng ganyang kalaki? Kuya, bawal ba akong mag-alok ng ganito? Umupo ka na ngayon. Pwedeng mag-alok si Xiaowan kung paano niya gusto. Huwag kang mag-alala, Xiaowan. Hindi lang isang kuwintas. Kahit 10 kuwintas pa yan. Kaya kong bilhin lahat yan para sa'yo. Tama, di ba, Wanwan? Mag-alok ka sa kahit anong gusto mo. Huwag mong isipin ang bulsa ni Kuya. Kuya, third brother, pinagtatanggol niyo siya. Gusto ko rin ng kuwintas na to. Kung ganon, sundin natin ang tuntunin ng auction house. Ang pinakamataas na alok ang mananalo. Pero, gamitin mo ang sarili mong allowance. Hindi ako sasagot sa gastos mo. See? Xiaowan, gusto mo ba tong pearl pendant? Bibilhin ko to para sa'yo. Wag na! Huwag mong bilhin yan. Gusto ko lang mapilitan si Jiang Yu na magbayad ng sobra para sa pendant. Hindi ko talaga to gusto. Ang cute-cute? Ano? Sabi ko, si Xiaowan ay cute. 12 milyon. 15 milyon. 18 milyon. 20 milyon. 25 milyon. May mas mataas pa bang alok? 25 milyon, una. 25 milyon, pangalawa. 25 milyon, pangatlo. Sold. Binabati namin ang binibini sa pagkapanalo sa unang item. Binabati kita, ma'am. Napanalunan mo ang unang item. Xiaoyu, binabati kita. Bakit ka tumigil sa pagbid?
Ang kwintas na iyon ay 20 milyong piso lang ang halaga. Kaya kahit gaano pa magbid si Xiao Yu ay magtangka, talagang lugi pa rin. Marunong ka ring mag-appraise ng antigo? Mga basic lang. Sa nakaraang buhay ko, para mapasaya ang aking mga magulang at mga kapatid, sinwerte ako na nag-aral sa ilalim ni Master Li Minglan. Mahigpit akong nag-aral ng artifact appraisal at nabuo ang matalas kong mata para sa pagiging tunay. Sa isang sulyap lang, nakikita ko agad ang mga peke. Su Xuanyi, ang iyong huwad na alahas ay walang kuwenta para sa isang tulad ko. Nakaraang buhay? Huwad na alahas? Maraming sikreto si Xiao Wan. Sunod na item para sa pagbid. Lot 16. Isang sinaunang florera na hindi tiyak ang edad. Panimulang bid daang. Anong problema sa auction na ito? May inilabas pang lumang florera. Para lang mapuno ang bilang. Eksakto. Sino ang magbibid sa basurang ito? Ang nagbebenta ay siguradong desperado na sa pera. Isang gusgusin na florera sa halagang 200 gi. 200,000. 200,000 pesos. Ate, anong nangyari sa'yo? Hindi mo nakuha yung pendant, nawalan ka ng gana, kaya bumili ka na lang ng basag na florera para paglaruan? Ang galing. Si Owen, kung hindi mo alam kung paano pumili, tutulungan kita. Pambansang kayamanan ang florerang ito. Nagpadala ng mga grupo ang Cultural Relics Bureau para hanapin ito, pero hindi nila ito natagpuan. Akala ko ba nandito pala? 200,000 pesos. Unang tawag, 200,000 pesos. Pangalawang tawag, 200,000 pesos. Pangatlong tawag. Sold. Teka. Huli na tayo ng isang hakbang. Maaari bang malaman kung sino ang bumili ng florerang iyon kanina? Ako yon. May problema ba? Miss, isa sa alang-alang mo bang ipagbili sa akin ang florerang ito? Bakit lahat kayo nag-aagawan? Sa sirasirang florerang ito? Baka naman, ang florerang ito. Ay talagang mahalaga. Paumanhin, pero hindi ito ipinagbibili. Miss, ako ang director ng Cultural Relics Bureau. Ang florerang binili mo ay pambansang kayamanan nating nawala sa loob ng mga dekada. Sana ay pumayag ka na ipagbili ito pabalik sa amin. Pambansang kayamanan ito. Ay naku, Pambansang kayamanan talaga ito. bakit hindi ako tumaya? Ito, Paano ito nangyari? Ang florera na ito ay tunay na pambansang kayamanan. Hindi ko ito ipagbibili. binibini ito. Gusto kong ibigay ito sa bansa Talaga? dahil ito ay pambansang kayamanan. Sa bansa ito dapat mapunta. Bukod pa riyan, ang negosyo ng pamilyang Jiang ay laging naging makabayan. Kaya naman, ikinararangal namin ang paglilingkod sa ating bansa. Napakagaling. Kung lahat ng kumpanya at mga kabataan ay may kagaya ng iyong pakiramdam ng responsibilidad. Pakiusap, ibigay ang kayamanan direkta sa direktor. Napakahusay. Sa ngalan ng Estado, pinahahalagahan namin ang iyong donasyon. Kailangan ko ng mag-ulat, kaya aalis na ako. Ingat sa biyahe. Mabuti. Magaling. 1-1. Ang galing mo. Ate, naagaw niya na naman ang atensyon. Hayaan mo siyang magpasikat. Kapag nalugi na ang mga Jiang, hindi na siya tatawa. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit ka natatakot sa akin? Kapag mabangkarote ang pamilya Jiang, lalapit sila sa'yo para humingi ng tulong. Sige, papaluhurin ko si Jiang Wan sa sahig at papagmanuhan ako. Magsisimula na ang auction ng aking alahas. Malapit na ang oras para sa peke na alahas ni Su Xuanyi. Kuya, huwag kang magpadalos-dalos. 1-1. Anong nangyayari? Kailangan mo ba ng tulong ko? Wala naman. Kaya ni Wanwan kilalanin ng mga pambansang kayamanan, kaya siguradong makikilala niya ang peking alahas. Pwede kayang lahat ng alahas na meron si Ate Xuanyi ay peke? Kuya Yichen, Xiao Che, Hindi ba ninyo nakita? ang koleksyon ko ng alahas. Ito'y hinahangad sa buong mundo. Eksakto. Kahit ako at si Kuya ay hindi pa nakakita ng alahas ni Ate Xuanyi. Paano nakakita si Wanwan ng mga peke? Gawa-gawa lang ni Wanwan ang peking alahas. Ate Xuanyi, ang mga alahas na tinasa mo ay siguradong tunay. Tiyak, natatawaran namin ang mga iyon. Ang mga susunod na lot ay mula kay GNing Su Xuanyi na nagtatampok ng mga alahas bilang isang estudyante ni Guro Li Minglan
Ang mga piyesang ito ay garantisadong mga tunay na kayamanan. Sa wakas, inaantay na namin ito dahil estudyante siya ni Guru Lee. Ang kanyang mga aksyong pina-auction. Ay dapat na nagpapanatili ng halaga. Lot 17, ang korona ni Prinsesa Maria. Korona ni Prinsesa Maria. Ang ganda talaga ng korona. Kukunin ko ito. Huwag mong subukang tumapat sa akin. May pag-asa pa ba tayo laban sa iba? Ang partikular na koronang ito, panimulang tawad. Ay hindi bababa sa ganitong halaga. Mga ari-arian ni Xuanisu, walang dapat mabili. Naniniwala ako sa husga mo. Panimulang presyo ng kasalukuyang lot. 5 milyon. 6 na milyon. 7 milyon. 1,000. Tigilan ang pagtawad. Kuya, mawawala ito kung hindi tayo kikilos ngayon. Pinaghihinalaan kong may problema ang mga hiyas na ito. Panganay na kuya. Sinertipikahan ni Ate Xuanyi ang mga ito. Paano naging peke ang mga ito? Hindi ka naman talaga naniniwala sa kalokohan ni Wanwan, di ba? Gumagawa lang siya ng kwento. Siya, ito ay... Juan, mula ngayon, ikaw ang magre-representa sa pamilyang Jiang sa pagtawad. Kuya, sa anong batayan? Bakit siya ang dapat na kumatawan sa atin? Tutol ako. Dahil siya ay eksperto sa pag-verify ng mga pambansang kayamanan. Tama. Mas maraming alam si Juan tungkol sa mga hiyas. Sumasang-ayon din ako na siya ang dapat na tumawad para sa akin. Pero Juan, walang personal na paghihiganti ang dapat pairalin. Huwag hayaang makialam ang personal na sama ng loob. Juan, nagkakamali ka ba sa pag-intindi sa akin? Pagdudahan mo man ang aking pagkatao kung gusto mo, pero huwag mong pagdudahan ang aking profesional na kakayahan. Pinagdududahan ko ang iyong kakayahan at ang iyong integridad. Xuanyi, nag-iisip ka ng masyado. Kung paano may tiwala ka sa iyong kakayahan, ganoon din ako ay may tiwala sa aking sariling paghuhusga. Bukod pa riyan, sa merkado ng alahas, may mga peke na nahahalo sa mga tunay. Hindi ba? Sigurado ka ba? Umalis ka na. 10 milyon. Si Jijang ang tumataas. Si Ji Jiang, para makakuha ng mga pambansang kayamanan, kailangan mo ng pambihirang swerte o ng tunay na ekspertong pagtatasa. Kaya, ang pagsunod sa mga tawad ni Ji Jiang ay hindi magkakamali. May punto siya, 12 milyon. Kaya mo ba ito? Ang lakas ng loob mong sumunod. Ang mga ito ay wala sa antas natin, bilang maliliit na manlalaro. Ang tauhan ni Xuanyi ay nangahas na gamitin ako bilang dahilan. Ano? 15 million. 18 milyon. 20 milyon. Napakamahal. Aatras na ako. Ate, ang halaga ng koronang ito ay lampas sa 20 milyon. Bakit ka titigil sa pagtaya? Lampas na sa aking budget. Ikaw? 20 milyon na benta. Sunod na item para sa pagbid sa guwan ni Prinsipe Dante Panimulang Taya 10 milyong piso. Magkano ang halaga nitong sagwan? Ate, ipaliwanag mo sa akin. Sa tingin ko, worth 80 million yan. Pero huwag mo akong paniwalaan. Peke rin ito. Huwag kang magtatangka na tumaya. Juan, hindi ako tanga. Hindi mo kailangang paalalahanan ako sa tuwing may ganito. Napakatanga niya. 50 million. 55 milyon. 65 milyon. 75 million. 79 milyon. 79 milyon, unang tawag. Ate, hindi ba't sabi mo 80 milyon ang budget mo? Bakit ka tumigil sa pagtaya? Hindi ko yan sinabi. Malinaw na sinabi mo, worth 80 milyon yan. Sabi ko, worth 80 million yan. Hindi na may 80 million ako nagagastusin. Ikaw? Miss, so ano na ang gagawin natin ngayon? Minamaliit ko si Jiang Wan. Ang huling hakbang ko ang pink na singsing. Tatawarin yan ni Jiang Yunche. Huling item mula kay Miss Su. Ang huling lot 20, karat heart-shaped pink diamond ring. Panimulang Taya. Sandali lang. May sasabihin ako. Kumusta po kayong lahat? Ako si Su Xuanyi. Dahil sa pag-aalala na ang ating mga bisita, ay maaaring kulang sa kaalaman sa Himalaya, ipapaliwanag ko ang halaga ng singsing na ito. Pakisuyong patawarin ang aking pagpapalagay, na magbahagi ng mga profesional na pananaw. Isang estudyante ni Master Lee, ang magbibigay sa atin ng ekspertong pagsusuri. Ito'y nagpapataas sa halaga ng subasta. Salamat sa inyong pasensya, tulad ng alam ng mga eksperto, ang mga natural na pink na brilyante.
na may malaking sukat ay regular na lumalampas sa $1 milyon bawat carat. Ang batong ito ay tumitimbang ng buong 20 carat na may masining na heart cut na pagkakagawa talagang walang kapantay. Kahangahangang pagiging pambihira, kahit para sa mga pyesa sa subasta. Tulad ng maraming kababaihan, naisip ko na rin ang tungkol sa isang pink na brilyanteng panliligaw. Sa totoo lang, walang makakatanggi nito. Kuya, huwag palampasin ang pagkakataong ito. Bihira ang mga oportunidad na ganito. Magsisimula na ang subasta. Panimulang tawad 50 milyon. 60 milyon. 70 milyon. 1-1. $100 milyon. Kuya, Yunche, 100 milyon, unang tawag. 100 milyon, pangalawang tawag. 100 milyon. Ang brilyanteng ito ay peke. Kuya Shuyuan, paano mo na ituring na paninirang puri ito? Xiao Che, nalinlang ka. Ito. Binibining Su, ikaw ba ay tunay na estudyante ni Master Li Minglan? Ako. Syempre naman. Mga kasama, kung maaari akong makisali. Ako, si Li Minglan, ay hindi kita kilala. Ako. Nakadalo ako sa public lecture mo. Nakadalo na rin ako sa mga lecture ng mga eksperto sa Singguo. Kung ganoon ang logic, halos estudyante ko na sila, kaya yung mga naunang benta niya sa pangalan ni Master Lee. Peke lahat. Su Xuanyi, ilan na ang naibenta mong pagka? Wala ka bang konsensya? Mga peke, ano, hindi ko alam ang pinagsasasabi mo. Tinakot mo ang mga biktima ng pamilya Jiang, pinatahimik ang kanilang mga reklamo. Ano? Xiao Yu, kasali ka ba sa mga scheme na ito? Hindi ako kasali. Ate Xuanyi, niloloko mo lang pala ako. Hindi kita niloloko. Xiao Che, lahat ng ginawa ko ay para sa iyo. Su Xuanyi, akala mo ba tanga ako? Hindi nakita ng pamilya Jiang ang tunay mong pagkatao. Mga kasama, ako, si Ethan Jiang, ay taimtim na nanunumpa na babayaran ng bawat biktima na kasangkot. Tungkol sa iyo, dahil sinira mo ang reputasyon ng aming pamilya, asahan mong may tatawag sa iyo mula sa korte sa lalong madaling panahon. Xuan Yisu, dinungisan mo rin ang aking pangalan. Ipagkakatiwala ko ang kasong ito sa legal na team ng Gu Corporation. Tara na. Siguro bulag ako noon. hindi pa nagsisimula ang totoong palabas. Jiang Yu, Xuan Yisu, huwag maglakas loob na mabigo ako. Xiaowan, umalis na tayo? Si Bakit hindi pa lumalabas ang kuya ko at ang pangatlo kong kapatid? Bumalik na sila sa kumpanya para asikasuhin muna ang kaso ni Su. Ako ang inatasan na ihatid ka pa uwi. Ang kapatid ko ay naglakas loob na ipagkatiwala ako sa iyo? Bakit hindi siya maglalakas loob? Alam mo naman kung bakit. Xiaowan, kaya papayag ka bang ihatid kita pa uwi? Oh. Tara na. Nandyan ka na. Kuya, Diko, nakauwi na kayo. Papa, Mama, Kumusta na ang sitwasyon? Nakausap na namin ang mga biktima. Si Assistant Manager Zhang ay gumagawa ng compensation plan. Nasaan si Xiaoyu? Hindi ba umuuwi si Xiaoyu? Hindi na uuwi si Jiang Yu. Nagkakasabwat siya ni Su Xuanyi. Nagpapanggap lang sila na nakidnap siya. Ano? Papa, Mama, mga kuya, sagipin ninyo ako. Nababaliw na si Ate Su. Ikaw ba yan, Xiaoyu?
Jiang Heng, Meng Qing, nasa akin ang minamahal ninyong anak. Kung matalino kayo, ihanda ninyo ang 100 na milyong piso. Kung hindi, kukunin ninyo ang bangkay ng anak ninyo. Papa, kunin ninyo ang pera at sagipin ako. Natatakot na ako. Su Xuanyi, pakawalan mo si Xiaoyu. Ngayon din. Isa na namang palabas ng awa. Nanay, tatay hayaan niyo akong kausapin si Xuanyi. Huwag kang magpadalos-dalos, Xuanyi. Ang pagdukot ay isang malubhang krimen. Maaari itong ikamatay. At saka, sapat ba talaga ang 100 million? Ang mga peke mong alahas ay hindi naman nabenta. At ang malalaking utang mo sa Amerika, paano mo babayaran yon? Paano nalaman ni Jiang Wan tungkol sa mga utang ko sa Amerika? Si Jiang Yu lang ang nakakaalam nito. Jiang Yu, ipinagkanulo mo ako. Hindi ako. Nagbobola lang sila. Kalokohan, ikaw lang ang nakakaalam. Ikaw ang nagsumbong sa kanila ng patago. Anong nangyayari? Sumpa ko. Dapat kang maniwala sa akin. Maglakas loob kang lumaban sa akin. Mamatay ka. Nanay, tatay, tulungan niyo ako. Mamatay ka. Xuanyi, huwag kang magpadalos-dalos. Kukunin ko na ang pera para sa'yo. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung gusto mong mabuhay, papuntahin mo ang mga magulang mo para magbayad sa akin ngayon. Pero ngayon, gusto ko ng 200 milyon. Kung hindi, papatayin muna kita. Nanay, tatay, bilisan niyo ang pera. Papatayin talaga niya ako. Si. Inihahanda na namin, pero ang 200 milyon ay hindi maliit na halaga. Bigyan niyo kami ng kaunting oras. Huwag kayong maglalaro. Kung hindi, papatayin ko siya. Sige, huwag kang mag-alala. Anong gagawin natin? Sino ba ang mag-aakalang ganun katanga si Xuanyi? Nauto lang ni Jiang Wan sa ilang salita. Akala ko makakakuha tayo ng pera sa kanya. Mukhang ngayon, kailangan nating humanap ng paraan para makatakas. Xuanyi, parang may kinain akong masama. Kailangan kong gumamit ng banyo. Tatakas ka. Siyempre hindi. Tumawag pala ng pulis ang mga Jiang. Kung gusto nila akong patayin, mamamatay ka kasama ko. Huwag kang kikilos. Tigil. Xiaoyu. Kakatanggap lang namin ng balita mula sa bodega. Ligtas na si Xiaoyu at nailigtas na siya. Dapat ay malapit na siyang makabalik. Totoo ba yan, kuya? Salamat sa kagalingan ni Xiaowan. Nakatawag siya sa pulisya ng maaga. Kung hindi, si Xiaoyu, hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Nararapat yan sa kanya. Noon, hindi namin alam na mapanganib si Xuanyi Su. Ngayon, inilantad na siya ni Xu Yuan. Pero, lumapit ka pa rin sa kanya. Tama na pa. Hindi ba kayo nagtataka? Ngayon, bakit sinabi ni Xuanyi Su na si Xiaoyu ang nagtaksil sa kanya? Tama, anong nangyari? Natakot ako ng sobra. Muntik na akong mamatay. MS, Jiang, nakita mo na ang mga magulang mo. Sumama ka na ngayon sa amin. Hindi ako babalik. Ano pa ang maiiwan para sa akin doon? Tumanggap kami ng impormasyon na nagpapahiwatig na ikaw ay sangkot sa kasong ito ng pagdukot. Xiaoyu, ano ang ibig sabihin nito? Anong nangyayari? Imposible yan! Si Su Xuanyi to. Ginawa niya ito. Pinilit niya akong sabihin yon. Sabi niya kung hindi ako susunod, papatayin niya ako. Yan ang totoo. Mr. Jiang, humihingi kami ng paumanhin. Pero ito ang aming tungkulin. Miss Jiang, sama ka po sa amin. Salamat, mga opisyal. Umalis ka na. Erlang, bukas libre ka. Ilabas mo si Wanwan para makalanghap ng sariwang hangin, para makapag-relax siya. Bilhan mo siya ng magagandang bagay. Ma, wala akong kailangan. Magsaya ka na lang. Tama si Wanwan. Huwag kang magkulong sa bahay.
Lumabas ka ng madalas. Wanwan, samahan ka ng kuya mo. Huwag kang mag-alala, aalagaan kong mabuti si Wanwan bukas. Mr. Gu, dinala ni Second Young Master Jiang si Miss Jiang sa bagong mall. Tara na. Pupunta din tayo. Opo, sir. Hello? Ano? May emergency meeting sa school. Sinabi ko na sa'yo na kasama ko ang ate ko ngayong araw. Walang dapat mang-abala ngayong araw. Kuya, asikasuhin mo na ang trabaho mo. Kaya ko namang mag-isa. Rowan. Gege, hindi na ako bata. Magtiwala ka sa akin. Asikasuhin mo na ang trabaho mo. Sige na nga, tatapusin ko to ng mabilis at babalik ako sa'yo. Ingat ka. Sige. Palem. Sa wakas nahuli rin kita, Jiang Wan. Suge, anong ginagawa mo rito? Mamatay ka. Juan, nasaktan ka ba? Okay lang ako. Duga. Shu, nasugatan ka. Wala yun. Basta ligtas ka. Hinahamon mo ang taong mahalaga sa akin? Magsalita ka. Paano mo gustong mamatay? Ginoong Gu, hindi sinasadya. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Hindi sinasadya? Gusto mo bang mamatay? Ginoong Gu, nawala sa isip ko. Titingnan mo. Isipin mo si Ginang Jiang. Ayos lang siya. Patawarin mo ako. Pakiusap. Patawarin mo ako. Kahit patawarin mo ako, nasaktan mo si Shuyuan. So may pakialam ka pala sa akin. Parang nawawala na yung sakit ngayon. Kahit patawarin ka ni Shuyuan, hindi ko to palalampasin. Narinig mo siya. Dalhin mo siya. Opo, sir. Ikaw na ang bahala. Ikaw na ang magdesisyon. Ginoong Gu, pasensya na. Pakiusap. Ginoong Gu. Duga, Shuyuan, nasugatan ka. Kailangan natin ng ospital. Wala yan. Hipan mo nga para sa akin. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana nasaktan. Huwag mong sabihin yan. Basta't ligtas ka. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Xiaowan. Anong ginagawa ninyong dalawa? Xiaowan, ayos ka lang ba? Narinig kong sinubukan kang saktan ni Geshu. Okay lang ako. Ginoong Gu. Kakalipas lang ng 18 taon ang kapatid ko. Halos hindi pa siya ganap na nasa hustong gulang. Xiaowan, sumama ka sa akin. Pangalawang kuya. Ang pagpayag ng pamilya Jiang, hindi madaling makuha. Tatay, nanay may nililigawan ang bunso. Talaga? Tatay, nanay, huwag kayong maniwala sa kalokohan ni kuya. Alam ko na hindi magbabago yang lalaking yan. Anak, ano ba talaga ang nangyayari? Nanay, noong huli, tumulong sa'yo si Shuyuan sa Jewelry Expo, di ba? Sinamahan niya yun sa ospital. Ang dalawa, nagpapaligaw-ligawan doon. Kami ni Kuya ang nakakita mismo. Alam naming may kakaiba. Xiaowan, nagliligawan na ba kayo ni Gu? Kuya, noon, hindi naman kami gumawa ng anuman. Tatay, magkaibigan lang kami ni Shuyuan. Magkaibigan lang. Ikaw! Wala noon. Pero, sinasabi mo bang may nangyayari na ngayon? Xiaowan, hanggang saan na ito? Ano ang ginawa niya sa'yo? Mapanlamang, nakakahiya. Wala tayong anuman. Hindi pa nga tayo. Ayoko nang kausapin ka. Pupunta na ako sa kwarto ko. Xiaowan, halika, umupo ka muna. Tapusin mo muna ang pagkain mo. Maging mabait ka. Tama. Kumain muna tayo. Okay? Kumain ka na. Sandali, sinabi mo na kayong dalawa. Ay, hindi pa pala talaga nagde-date? So, ibig sabihin, gusto mong makipag-date sa matandang yon?
Mahal, si Xu Yuan ang batang pinagmasdan nating lumaki. Mukhang maayos naman siya. Bagay silang dalawa. Ma, pero si Kuya Shuyuan ay 8 taong mas matanda sa kanya. Ma, 8 taon! Tutol ako! Kayong tatlong tanga. Hindi ba ninyo nakikita? Gusto siya ng kapatid ninyo. Mukhang. Magiging magkakasama na ang mga Jiang at Gu. Ang alyansa ng Jiang at Gu. Ma, pasensya na at nahuli ako. Ate, ang hirap ng pinagdaanan mo nitong mga nakaraang araw. Kumain ka ng marami. Salamat kuya. Alam ko namang aalagaan mo ako. Bukas na ang pasukan. Balik sa pagkain sa cafeteria. Mabuti pang kumain ako ng husto ngayon. Bukas na ang pasukan. Xiaowan, saang kolehiyo ka pumasa? Sa isa sa lungsod ng Haiyun. Malapit lang sa bahay. Ate, narinig ko isang entrance exam lang ang tinake mo? Huwag kang magsinungaling kay nanay at tatay. Isang exam lang ang kinuha ko. Shawan, kung gusto mong mag-retake ng mga exam, hahanapan ka namin ng pinakamagagaling na tutor sa Haiyun City. Tama. Kahit tumigil ka pa sa pag-aaral, palagi kaming nandito para sa'yo. Walang problema. Xiaowan, matagumpay ako sa pamamahala ng mga kumpanya. Pwede kang matuto sa akin. Gusto mong maging assistant ko? Magtrabaho ka kasama ko at palaguin natin ang negosyo. 1. Kailangan ng laboratorio ko ng assistant. Mga simpleng gawain lang tulad ng pang-araw-araw na pag-aayos ng mga equipment. Interesado ka? Eksakto! 1-1, maging partner mo ako sa streaming. Kailangan ko ng co-host. Hati tayo sa mga donation 50,050. Deal? Nanay, tatay, kuya, pangalawa, pangatlo. Salamat sa inyong lahat. Ate, hindi ba't nangungupit ka lang sa magulang? Tatawanan tayo ng mga tao. Xiaoyu, bawasan mo ang tono mo. Nanay, tinuruan mo kami na ang mga Jiang dapat maging matatag sa sarili. Gumagamit ka rin ng pera nila. Hipokrito. Magkaiba tayo. Pumasa ako sa Qingbei University. Ay, hindi ba nakakahiya yan? Natanggap ako ng maaga. Sa Qingbei University. Na-rekomenda sa Tsinghua, Peking. Paaralan ng Arkeolohiya sa Qingbei University Antique Appraisal, ang Major Xiaowan. Ang galing mo. Kuya, patingin nga. 1-1, ikaw. Ikaw. Ang ganda ng pagkakagawa. Imposible. Qingbei University. Narekomenda pa sa programa ng arkeolohiya. Ito ang pinakamagandang programa ng Qingbei. Xiaowan, simula bukas estudyante mo na ako. Nagtuturo ako sa Qingbei University. Kung may problema ka, hanapin mo lang ako. Huwag kang mag-alala, second brother. Hindi ako mahihiya. Si. Xiaowan, talagang ipinagmalaki mo ang pamilya Jiang. Dad, ang isang probinsya na, tulad niya, paano siya makakapasok sa Qingbei? Xiaoyu, anong nangyayari sa'yo ngayon? Bakit palagi mong pinagdududahan ang kapatid mo? Ganoon ba kahirap aminin na mas magaling siya? Hindi naman. Pagkatapos ng huling auction director Zhang mula sa bureau, ay ipinakilala ako kay Master Li Minglan. Master Li Minglan, ang dean ng paaralan ng arkeolohiya ng Qingbei, kinilala ang talento ko, tinanggap niya ako bilang huli niyang estudyante. Akala ko hindi na ako magkakaroon ng guro. Hindi ko inakala na magiging estudyante ko ulit siya. Xiaowan, kaya ngayon personal na estudyante ni Master Li? Herr Hao, bukas, isasama mo si Xiaoyu at Xiaowan sa eskwelahan. Dadaan ka naman doon. Walang problema. Tatay, nanay, bukas may plano na ako sa mga kaibigan ko. Hindi na kailangang samahan ako ni kuya. Jiangwan, kapag ako'y naging ginangguna, pahihirapan ko ang buhay mo. Xiaoyu. Tigilan mo ang pagtitig. Hawakan mo ang payong para sa akin. Ang init-init. Xiaoyu, totoo bang ikakasal ka sa pamilyang Go, ang pinakamayaman sa bayan? May nabalitaan ako na si Go Ziyuan ay umiiwas sa mga babae at malinis ang pamumuhay pero napakagwapo niya. Kahit na umiiwas siya sa iba, nahulog siya sa alindog ko. Siyempre naman, napakaganda mo. Xiaoyu, walang lalaking makakatanggi sa'yo. Naku, huwag mo namang ganyanin. Higit pa sa itsura ko ang pinahahalagahan ng mga Gu. Mahalaga rin ang kakayahan ko. Isa akong matalinong estudyante sa Tsinghua. Kapag kasama ko si Xu Yuan, magiging perpektong kapareha ko siya. Higit pa ako sa karapat-dapat. Talagang totoo iyan. Sa buong lungsod ng Haiyun, walang ibang mayamang dalaga ang katulad mo sa kakayahan. Ngayon,
Si Shuyuan ay nagpupumilit na ako lang ang pakakasalan niya. Nauuhaw siya sa kamay ko. Jiang Yu. Kailan na nga ako si Shu Yuan na pakakasalan ka? Jiang Yu, kailan ba nagsabi si Shu Yuan Gu na ikaw lang ang pakakasalanin niya? Bakit hindi ko alam? Tao-tao. Dapat nasa laboratorio ka ngayon, di ba? Professor Jiang, babalik na po ako agad. Paano nakilala ni Xiaoyu si Tao Tao? Pwede kayang totoo ang sinasabi ni Xiaowan? Kuya, nandito ka pala. Xiaoyu, paano mo ba talaga nakilala si Tao Tao? Magkakasama kami sa isang club. Nang malaman kong estudyante mo siya, nagkalapit kami. Ganoon ba? Oo, siguro tadhana ang nagdala sa amin. Jiangwan, anong nakakatawa? Ang pangit ng mga kasinungalingan mo, nakakaawa talaga. Ikaw ang sinungaling. Kuya, totoo ang sinasabi ko. Ako na ang bahala mag-imbestiga nito. Xiaoyu, huwag mo akong bibiguin. Kuya, maniwala ka sa akin. Jiang Yu, saan mo narinig yung kalokohang yan? Sabi ng mga magulang natin, may kasunduan ng ating mga pamilya. Kung hindi ako pakakasalan ni Shu Yuan Gu, ikaw naman ang pakakasalanin niya. Bakit mo naman naisip na hindi ako ang pakakasalan niya? Si Shu Yuan Gu ba ang nagbulong nito sa iyo? Ginoong Gu, pumunta na sa universidad si Binibining Jiang. Ibig mong sabihing estudyante siya sa Qingbei University? Ikaw, Jiang Jihe, mauna ka na sa mga dapat mong asikasuhin. Kailangan kong makausap ng pribado si Jiang Yu. Naunawaan ko, dahil unang beses mo dito sa Qingbei, baka malito ka sa campus. Kung kailangan mo ng tulong, tumawag ka lang sa akin anumang oras. Jiangwan, ninakaw mo sa akin ang mga magulang at kapatid natin. Nasisiyahan ka na ba? Kailangan pa bang ipaalala sa iyo? Ako ang tunay na anak nila. Ako ang tunay na kapatid nila. Anong karapatan mo rito? Huwag kang masyadong magsaya. Sisiguraduhin kong makita ng mga magulang natin ang tunay mong pagkatao. Dalawang mukha mong bruha. Ako dapat ang magsasabi niyan sa iyo. Hindi lang alam ko na nakikipagsabuatan ka kay Su Xuanyi. Meron pa akong ebidensya ng mga panlilin lang mo dito mismo sa cellphone ko. Jiangwan, ang lakas ng loob mong sampalin ako. Ako ang magiging ginanggu. Ang Gu Group ang namumuno sa Cloud City. Kahit ikaw, kahit dumating si Gu Shuyuan, papaluin ko pa rin siya. Jiangwan, huwag kang magyabang. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, kahit isinama ka ulit ng mga Jiang, hindi ibig sabihin nandoon ka na sa tuktok. Kayang durugin ng pamilyang Gu ng parang langgam. Sige, gusto kong makita kung paano mo ako dudurugin. Naiintindihan ko. Baka gusto mo si Shuyuan, di ba? Kaya alam mong ikakasal kami at nagagalit ka. Kaya ka na parito para magwala. Jiang Yu, masyado kang maaga nagsasalita. Hintayin mong makasal ka talaga bago mo sabihin yan. Wala akong interes kay Shuyuan kahit kailan. Pero ngayong ganyan ang ginagawa mo, sobrang interesado na ako. Oo nga pala. Hindi ko alam kung paano mo nagawa na makapasok sa Qingbei University. Pero hayaan mong sabihin ko sa'yo, peke ay peke. Hindi ito magiging totoo. Tama ka, ang peke ay laging peke. Pero ang kasabihang ito, sa tingin ko ay mas bagay sa'yo lalo na. Tandaan mo, ako ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Jiang. Ako ang lumaki kasama sina nanay at tatay ng mahigit 1 dekada. Hindi basta-basta ang karapat-dapat sa kanya. Mukhang kailangan mong masampal. Magagawa mo? Ako ang nobya ni Gu Shuyuan. Kailan nangyari to? Nobya kita? Paano nangyari na hindi ko alam? Ikaw ang nagsasabing ikaw ang aking nobya? Shuyuan, bakit ka nandito? Pwede ba akong lumayo? Ikinakalat mo na ang mga chismis ng engagement kahit saan. Shuyuan, kahit hindi pa opisyal ang engagement natin, pero inaayos na ng pamilya natin ang kasal. Hindi ba't ibig sabihin noon, ako ang magiging asawa mo? Anong arranged marriage? Sino ka ba para mag-akala? Hindi ka karapat-dapat pansinin. Kahit magsama ang ating mga pamilya, ang gusto kong partner ay ibang tao. Shuyuan, aayusin ko na ang speech ko. Sige, mamaya na lang tayo magkita. Shuyuan, kagabi ko lang nalaman sa mga magulang ko tungkol sa plano ng ating pamilya para mag-alyansa. Hindi ko sinasadya na magalit ka. Hayaan mong maging malinaw. Wala akong interes sa iyo. Umalis ka. Xiaoyu, Kumusta? ayos na ang lahat. Xiaoyu, paano mo ako pasasalamatan? Anong ginagawa mo? Xiaoyu, huwag mong iwanan ang mga kakampi mo ngayon. Sinusunod ko ng eksakto ang mga utos mo. Si Jiangwan ay mapapahiya ngayong araw. Si Jiangwan ay magpapahiya ng todo sa sarili niya ngayong araw. Bin,
Sa'yo ang pag-asikaso. Panatag ang loob ko. Pagkatapos nito, babayaran kita ng maayos. Hintayin ko. Titingnan ko ulit hanggang sa muli. Kung hindi lang para ibagsak si Jiangwan, hindi ko hahayaang hawakan ako ng tulad mong palaka. Jiangwan, ngayong gabi wawakasan ko ng tuluyan ang lahat para sa'yo. Ate? Jiang Yu, yung nakakadiring ngiti mo. Anong masamang plano mo ngayon? Ate, dito ako naghintay ng espesyal para humingi ng tawad sa'yo. Humingi ng tawad? Oh, noon dahil sa selos, gumawa ako ng masasamang bagay sa'yo. Nagbago na ako ngayon. Patawarin mo na ako, ate. Sige, pinapatawad na kita. Ang dali mo pa ring lokohin. Ate, ano yan sa loob ng kahon? Mabigat ba? Ako na ang magbubuhat. Mag-ingat ka dyan. Antigo yan para sa opening ceremony mamaya. Ipapakita? Lalagyan ko yan ng pulbos na nangangate. Tingnan natin kung paano mo yan haharapin. Xiao Yu, napakahalaga nito. Dapat ito'y sayo na lang. Ayos lang, Xiao Yu. Ipagkakatiwala ko ito sa'yo. Huwag mong kalimutan. Magkapatid na tayo ngayon. Ito. Xiaovan, Kuya Shuyuan, anong ginagawa mo rito? narinig kong magsasalita ka mamaya. Gusto ko lang mag-check-in. Xiao Yu, Kuya Shuyuan. Iiwan ko muna kayong dalawa. Mamaya na lang. Mag-ingat ka. Xiao Yu, ako na ang bahala. Pwede ka nang magpahinga. Jiangwan, mamayang gabi. Sisiguraduhin kong ikaw ang bida. Xiaovan, may masamang balak si Jiang Yu. Kuya Shuyuan, huwag kang mag-alala. Tungkol kay Jiang Yume, iba akong plano. Si Jiang Yu ay tiyak na may gagawin sa opening ceremony. Tingnan natin kung ano ang balak niya. Inaakit mo siya, Xiaowan. Hindi ko kayang mag-risk. Babantayan ko si Jiang Yu para maiwasan ang aksidente. Tigil! Anong ginagawa mo? Anong nangyayari rito? Anong nangyayari dito? Master Lee? Siya nga pala, President Gu, si Master Lee ito, ang Dean ng aming Archaeology Institute. President Gu, matagal na tayong hindi nagkita. Master Lee, tungkol sa kasong paninirang puri ni Xuan Yisu laban sa iyo, may mga bagong development. Mangyaring kumonsulta sa aking assistant para sa mga detalye. Mabuti. Ang pagtiwala sa bagay na ito sa Gu Corporation ay nagbibigay sa akin ng buong kumpiyansa. Xiaowan, paano mo nagawa ito sa harap ng publiko ng ganyan? Anong nangyari? Kung lalong nahuli pa ako ng dating, naghalikan na sana kayong dalawa. Kuya, hindi yan ang akala mo. Bakit kasama mo si Master Lee? Pumunta ako para makinig sa speech mo. Nagkataon na nakasalubong ko si Dean Lee sa daan, kaya sabay na kaming pumunta. Dahil narito na tayong lahat para sa opening ceremony, sabay-sabay na tayong pumasok. Handa na ang lahat. Ngayon, hintayin na lang nating kumagat ang isda. Xiao Ziyang, nadala mo ba ang antigo? Oo, nandito. Nasa mesa. Ipapakita natin ito sa buong paaralan mamaya. Tingnan ko, Sandali. anong problema? Guro Lee, unang beses ko kayong makilala. Ang bait-bait ninyo pong tignan. Pwede ba tayong magpicture? Pasensya. Hindi ako nagpapapicture. Akin na yan. Puro pulbos na Makati yan. Bakit hindi mo inaayos? Dubin, gusto mo ba ng bayad mo o hindi? Magtrabaho ka para makuha mo. Ang lakas ng loob mong hawakan yan ng walang guwantes. Hindi mo ba alam ang mga patakaran? Wala pa akong nakikitang antigo dati. Gusto ko lang tingnan. Ginoong Lee. May alikabok itong antigo. Pupunasan ko. Paano nagkaroon ng alikabok? Kakakuha lang ito sa opisina ko kanina lang. Mag-ingat ka at baka mabasag. Ginoo. Nalinisan ko na po. Pwede nyo nang suriin. Anong nangyari sa'yo? Kanina ayos ka pa. Asikasuhin mo agad. Opo. Ang masasama ay haharap sa parusa ng langit. Hindi palalampasin ni Jiang Yu ito. Ang susunod na target ng pagsabotahe
ay malamang ang kasuotang formal. Nasira na ang kasuotang formal. Alo, malapit na ang oras. Kailangan mo nang magbihis. Alis na ako. Sandali, Xiaowan. Nasaan ang draft ng speech mo? Patingin ulit. Kuya Shuyuan, gusto mong makita ang speech ko? Kuya Shuyuan, pwede mo bang basahin ang draft ng speech ko? Titingnan ko ulit para sa'yo, para siguradong walang problema. Ang lalaking umiibig ay naglalakad na parang paboreal. Ginoong Gu, sinuri ko ang dressing room. Ang evening gown ni Miss Jiangwan ay may ginawang masama. Kapag isinuot madudulas ang damit at masasapawan siya. Anong nangyari? Wala. Wan, Mai, kailangan lang akong asikasuhin. Magbihis ka muna, mamaya na lang. Kuya Profesor, mamaya na lang po. Si, Jiangwan, maghintay ka lang na masapawan sa harap ng lahat. Totoo nga, may gumalaw sa gown ko. Ate, anong meron? Anong nangyari? Bakit hindi ka pa nagbibihis? Hindi bagay sa akin ang gown na ito. Kalokohan yan. Ang ganda-ganda nito. Kung gusto mo ikaw na ang magsuot, huwag kang mahiya. Hindi ko pwedeng kunin ang damit mo. Ang sakin na lang ang isusuot ko. Nasaan na ang gown ko? Nawawala ang damit ni Jiang Yu. Ngayon na ang perpektong pagkakataon para maghiganti. Dahil wala na ang iyong formal dress, suotin mo na lang ang akin. Pwede naman ang casual outfit ko para sa speech. Hindi na kailangan, Jiang Yu. Ikaw na ang gumamit niyan. anong nangyayari dito? Ginang Lee, bakit ka nandito? Ang tagal mong nawala, kaya naparito ako para tingnan. Anong problema? Nawala ang damit ng kapatid kong si Jiang Yu. Ibibigay ko sa kanya ang akin. Masyado siyang nagpapakumbaba. Iniisip ko lang kailangan mo ang damit para sa speech mo. Dapat ito'y sa iyo, Jiang Yu. Hoy, bilang nakatatanda mong kapatid, ako ang dapat mag-alaga sa iyo. Nakikita mo, ipinipilit ng kapatid mo. Magpalit ka na ngayon din. Sige na, Xiao Yu. Ate, wag na. Ate, Xiao Jiang, napakamaalalahanin mong kapatid. Lumabas ka na. Xiao Yu, ang ganda-ganda mo ngayon. Ang gandang ganito ay dapat makita ng lahat. huwag, tigil. Xiao Yu, Nakakalas ang damit mo, Jiang Yu. ngayon alam mo na ang pakiramdam ng mapahiya sa harap ng publiko. Jiangwan, sinadya mo ito. Sinadya mo yan. Bilisan mo. Palitan na natin ang ating mga damit. Tigilan mo ang pagpapanggap mo. Jiangwan, magbabayad ka para dito. Nakakagalit ito. Magsisimula na ang opening ceremony. Bilisan mo. Anong gusto mong gawin? Inilagay mo ako sa kahihiyan sa harap ng lahat. Ako ngayon ang magtuturo sa iyo ng leksyon. Xiaowan, Shu Yuan, sasaktan niya ako. huwag kang matakot. Nandito ako. Heto ang bestida mo. Magpalit ka muna. Tara na. Kumusta ang itsura ko? Napakaganda mo. Pupunta na ako para mag-speech. Sige, sasamahan kita. Ang paaralang ito na papasukan natin ay parang isang templo ng karunungan marangal at banal. Nakasulat na dito ang hindi mabilang na maluwalhating kabanata sa paglipas ng panahon. Bilang mga bagong estudyanteng nakatayo rito, ipagpapatuloy natin ang hindi pa tapos na pamana. Sa loob ng mga banal na bulwagang ito, susulat tayo ng sarili nating mga kwento. Kumusta iyon, Ginoong Shuyuan? Okay lang ba ang speech ko? Higit pa sa okay, ito ay talagang pambihira. Niloloko mo na naman ako. Malapit nang matapos ang seremonya. Kailangan kong mauna. Sige, maghahanda ako ng selebrasyon mamayang gabi. Si, Jiangwan, bakit ikaw ang nagniningning at pinupuri ng lahat habang ako'y nakakadena sa haligi ng kahihiyan?
Papaniwalain kitang mawalan ng lahat? Ginoong Lee, Ginoong Gu, bakit ka nagmamadali? nawawala si Xiaowan. Hindi mahanap si Xiaowan. Ginoong Gu, nasa CR ako. Nakita ko ito. Napansin mo ba pamilyar ang bros na ito? Kay Jiang Yu ito. Siya kaya ang nagkidnap kay Xiaowan? Ginoong Gu, may lead na tayo. Shu Yuan, nakuha ko. Si Jiang Yu nga pala. Si Xiaowan ay nasa malubhang panganib ngayon. Sasama ako sa'yo. Jihe, pumunta ka at sabihin agad sa mga magulang mo. Dinala ni Jiang Yu si Xiaowan sa ang pinabayaang bodega ng pamilya Jiang sa Timog Lungsod. Huwag muna kayong magpanic. Nagpadala na ako ng mga tao para maghanap. Sige. CEO Gu, kung may balita man tungkol kay Xiaowan, dapat agad mo akong ipagbigay alam. Maaasahan mo, gagawin ko. Jiangwan, oh Jiangwan. Gaano ka man kakumpiyansa araw-araw? Nasa kamay ko ka pa rin. Xiao Yu. Panahon na para magbayad, hindi ba? Huwag kang mag-alala. Makukuha mo ang bawat sentimo na utang sa iyo. Siyangga pala. Paano kung maging manugang ka ng pamilya Jiang? Ito mali ito. Xiao Yu. Ang totoo, ikaw lang ang minahal ko. Minahal mo ako? Ako ba ang minahal mo o ang yaman ng pamilya Jiang? Para sa'yo? Pareho lang kami ni Jiangwan sa'yo, di ba? Ito na ang perpektong pagkakataon natin. Di na ako magpipigil. Oo nga pala, Xiao Yu, ang perang ipinangako mo sakin, dapat mabayaran ng buo. Di ba't naibigay ko na sa'yo ang lahat? Kung di ka magbabayad, tatawagan ko ang mga Jiang ngayon din. Ang kapal mo! Panoorin mong gawin ko. Di ito na lang ang ibibigay ko sa'yo. ₱1,000,000 ang halaga ng brooch na ito. Nasaan ang brooch ko? Naiwan ko ba yon? Kung susundin nila ang mga bakas at mahahanap tayo, ano na ang mangyayari? Halika, hanapin natin. Nasaan ako? Ikaw pala. Si Jiang Yu na naman. Hindi. Kailangan kong kumilos habang wala sila at humanap ng paraan para makaalis. Sus, wala rin dito? Nauna na kaya silang nakakita? Jiang Yu, may nakita ka ba? Wala, Dubin, tulungan mo ako rito. Ikaw naman ang nawalan yan. Bakit ako ang tutulong? Mag-isa ka na lang maghanap. Uuwi na ako at magdiriwang ng aming unang gabi. Dubin, bumalik ka. Buisit. Jiangwan, tumakbo ka pa. Lumayo ka! Binibining Jiang. Akala ko ba mahinhin ka? Gusto ko ang ganyan. Ngayong gabi, ikakasal na tayo. Ganda ko. Bitawan mo ako! Bruha ka. Tumakbo ka pa. Bakit hindi ka na tumatakbo ngayon? Tulong! May tumulong! Tulong! Nasa guba tayo. Walang magliligtas sa'yo. Bitiwan mo! Sino yan? Umatras ka. Ayos ka lang? Paano ba naging ganito kagwapo ang isang tao? Juan, ako, Kapag tapos na ito, tayo na. siye. One. Shawan, anak ko, sa wakas, ay nakita na kita. Nanay, ayos lang ako. Xiaowan, sabi sa akin ni second brother si Xiao Yu raw ang nagkidnap sa iyo. Totoo ba yon? Totoo. Paano nagawa ni Xiao Yu ang ganitong bagay? Tatay, nanay, hindi lang niya ako kinidnap. Nagpadala pa siya ng tao
para sirain ang aking dangal. Ano? Shawan, patingin nga kung may sugat ka? May nasaktan ba sa iyo? Dumating si Kuya Shuyuan sa tamang oras at iniligtas ako. Shu Yuan, maraming salamat dito. Oo nga pala, hinampas ni Kuya Shuyuan ang lalaking yun, nandyan pa siya nakahiga. May tao dito. Second son, third son. Kaladkarin niyo siya sa tabi ng daan para sa pulis. Naunawaan. Ama, hindi natin siya pwedeng pabayaan. Siyempre hindi. Pero sa ngayon, kahit ang pulis, hindi siya mahanap. Babalik din siya. Tatay, nanay, mga kuya, Shuyuan, maghanda tayo ng bitag para sa kanya. Nasaan si Jiangwan? Nagtagumpay ba o hindi si Dubin? Nasaan na ngayon si Dubin? Hindi pa nagtatagumpay. Dubin! Saan ka galing? Tigilan mo na ang mga kalokohang ito. Natapos mo ba o hindi? Hindi pa rin nagtatagumpay. Matindi ang kanyang paglaban. Kinailangan kong ipatumba siya. May kaya ka ba talaga? Gusto mo pa ring makapag-asawa sa pamilya Jiang? Jiang Yu, sumuko na tayo. Illegal ito. Duwag ka! Narating na natin ito. Ngayon ka pa susuko? Makinig ka sa akin. Binayaran kita ng malaki para sirain ng lubusan si Jiangwan. Jiang Yu, paano ka naging ganito kasama? Bakit ka nandito? Nanay, Huwag mo akong tawaging nanay. Hindi kita anak. Ikaw pala, nanay, patawarin mo ako. Nagkamali ako ng malaki. Jiang Yu, wala ka ng pag-asa. Tatay, ako rin ang anak mo. Sa lahat ng mga taon, hindi ka naman pinabayaan ng pamilyang Jiang. E- Yang Jiang. Walang pang-aabuso. Walang pang-aabuso. Ang pinakamalaking pagkakamali mo ay ang ibalik siya rito. Kung wala siya rito, ang buong pamilyang Jiang ay mapapa sa akin. Nababaliw ka na. Kuya, ang tanga-tanga mo. Alam mo ba? Si Su Xuanyi ay gumagamit ng Jiang Corp para magbenta ng peking kalakal. Kung hindi pa sumaklolo si Gu Shuyuan, matagal nang nagbangkarote ang Jiang Corp. Ikaw, Tatay, Inaresto na ng pulisya si Dubin. tatlong kuya, nandito ka rin? Ikaw ang pinakamalaking tanga sa lahat. Alam mo ba? Hindi ka mahal ni Su Xuanyi. Ang gusto lang niya ay ang yaman ng pamilyang Jiang. Jiang Yu, napakalambot ko ba sa'yo? Tatlong kuya, kontrolin mo ang sarili mo. Pangalawang kuya, alam mo ba na ang estudyante mong si Tao Tao ay kusang lumapit sa akin? Para ipahamak ka. Mukhang hindi ka naman gayong kahusay na guro. Jiangwan, kung wala ka rito, lahat ng narito ngayon ay mapapa sa akin. Kahit na ulitin ko pa, gagawin ko pa rin ang mga desisyong iyon. Wala akong pinagsisisihan. Kahit katiting, wala akong pagsisisi. Shuyuan, salamat sa araw na ito. Pakiramdam ko, lagi na lang akong nagdudulot ng problema sa'yo. Ngunit nasasaktan ka palagi dahil sa akin. Ang pagtulong sa taong mahal ko ay hindi kailanman magiging pabigat. Xiaowan, nagpapasalamat lang ako na kapag ikaw ay nasa panganib, nandito ako para protektahan ka. Paano niya nalalaman ang iniisip ko? Dahil, naririnig ko ang iyong panloob na boses. Naririnig mo ang iniisip ko? Lahat kami ay nakakarinig nito. Tama. Xiaowan, Noong una kitang makilala, naririnig ko na ang iniisip mo. ako rin. Nagsimula kaming marinig ang mga ito noong araw na umuwi ka. kung gayon, bakit lahat kayo ay nakakarinig ng aking mga iniisip? Xiao Wan, ang mga ninuno natin ay mga pambihirang tao. Marahil ay minana natin ang mga natatanging katangiang pisyolohikal. Tungkol naman sa kung bakit natin naririnig, naniniwala ako na nakaukit ito sa pag-ibig. Pag-ibig? Eksakto. Isang ninuno natin ay may katulad na karanasan. Kakaunti ang kanyang kadugo maliban sa isang babae na minsan niyang minahal ng lubos. Naririnig niya ang boses sa kanyang isipan. Ngunit matapos silang maghiwalay, nawala ang kakayahang ito. Kaya ibig sabihin ng mga taong nagmamahal sa'yo lang, ang nakakarinig ng iniisip mo.
Kuya Shu Yuan, kailan mo unang narinig ang iniisip ko? Sa eksibisyon ng alahas. Pero unang pagkikita natin yon. Nagkagusto ka sa akin sa unang tingin. Lumalaki ang mga dalaga at lumilipad na sa pugad. Dapat nating pag-usapan ang kasal kasama ang pamilya Gu. Kuya, Ditse, sa tingin ko ay katanggap-tanggap ang kuya-in-law na ito. Tungkol naman sa kanya, nasubok pa lang siya.